Isang higanteng bata na sa murang gulang pa lamang ay walang tigil na nagpursigi sa larangan ng basketball. Walang iba kundi ang ating Kai Sotto. Subalit, may mga tusong nilalang talaga na naglalayong wasakin ang kanyang pangarap. Isang mapanuksong alok ang ibinato sa kanya. Isang bitag na kapag kanyang kinagat, tiyak na magiging sanhi ng pagguho ng kanyang mga ambisyon. Alamin natin ang detalye ng kontrobersyal na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang inspiring stories at updates sa mundo ng Philippine basketball. May kumakalat kasing balita na gusto ng PBA na makuha si Kai Sotto para maglaro sa team ng Converge. Number 1 pick pa raw ito kung magpapadrop siya sa PBA ayon kay Coach Ayo. Isipin nyo mga kaibigan, ang isang batang pinapangarap ang NBA biglang magiging sentro ng atensyon sa ating lokal na liga. Ang Converge di umano ay nangangailangan ng big man para sa kanilang kuponan at syempre si Kai ang kanilang numero 1 target. Dahil bukod sa international caliber na ito ay siguradong mapapataas ni Kai ang viewership hindi lang ng kuponan at maging ang PBA. Ano ang mga reaksyon nyo dito mga kashish? Magiging tamang hakbang ba ito para kay Kai? O isang malaking sugal na maaaring makaapekto sa kanyang mas malalaking pangarap sa basketball? Una sa lahat, isipin natin ano nga ba ang magiging epekto nito kay Kai? Alamin nating lahat na ang bata ay nagpupursigi sa ibang bansa para maabot ang kanyang mga pangarap na makapasok sa NBA. Tapos ngayon, biglang PBA, may masisirang pangarap dito mga kaibigan. Masasayang ang mga pagsisikap ni Kai kapag tinanggap niya ang offer ng PBA. Hindi ba parang binawasan mo ng pagkakataon ng bata na makamit ang pinakamataas niyang hangarin? Sa katunayan, ang dedikasyon ni Kai sa kanyang karera sa basketball ay hindi matatawaran. Kahit pa nag-extend siya ng kontrata sa Hiroshima ng Japan B-League, nanatili pa rin ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Ipinapakita ng kanyang paglahok sa NBA Summer League ang kanyang determinasyon na patunayan ang kanyang sarili at makamit ang pansin ng mga NBA teams. Ang kanyang patuloy na pag-unlad at ang kanyang mga nakakamit sa international basketball scene ay nagpapakita ng posibilidad na siya ay maging isa sa mga mapalad na makukuhang undrafted sa NBA. Maraming NBA teams na rin ang nagpahayag ng interes sa kanya dahil sa kanyang kombinasyon ng laki at kasanayan sa basketball. Kung papasok si Kai sa PBA, maaaring ito'y maging isang hakbang pabalik sa kanyang karera dahil sa antas ng kompetisyon sa PBA ay di hamak na mas mababa ang maaari niyang maranasan kumpara sa maaari niyang makuhang experience sa International League o sa NBA. Ito ay isang malaking desisyon na maaaring makaapekto sa trajectory ng kanyang karera at sa pag-abot ng kanyang mga ambisyon. Nakakatuwa lang mga kaibigan ang liga natin dito na medyo nalalaos na, umaasa pang makakakuha ng player na kasing sikat ngayon ni Kai Sotto. Tila hindi nila naiintindihan na ang mga magagaling natin young players ay mas pinipili pa ang maglaro sa abroad. Hindi na ito tungkol sa pera lang mga kashish. May nakuha tayong impormasyon na kahit bayaran pa si Kai ng $350,000 kada buwan, hindi pa rin niya ito tatanggapin. Bakit? Dahil mas mataas ang pangarap niya kaysa sa offer na yan. Ang katotohanan ay hindi maitatanggi. Maraming mga Filipino basketball players ang nagpapasya ng lisanin ang ating bayan upang doon sa abroad maglaro at magrepresenta ng foreign teams kaysa sa local teams sa PBA. Maging ang mga Filipino fans ay mas pinipili na rin panoorin ang mga liga ng KBL, Japan B-League at kahit Indonesia ay tumatawid na rin tayo upang suportahan si Justin Brownlee. Sa totoo lang mga kashish, medyo kasakiman ang pagkilos ng PBA. Tila iniisip ng PBA na maaari nilang makuha ang potensyal ni Kai Sotto para lang sa sarili nilang kapakanan. Bakit? Dahil parang inaagaw nila ang karapatan ni Kai na abutin ang kanyang pangarap sa NBA. Nagpursigi si Kai sa pakikipagsapalaran abroad para lang ma-improve ang kanyang paglalaro at umaasang makakuha ng spot sa NBA. Tapos ang kababagsakan lang sa huli ay PBA at sila pa ang gustong makinabang sa mga sakripisyong ginawa ng bata. Hindi ba dapat suportahan na lang natin siya sa kanyang NBA dream ngayong taon? Ay susubukan muli ni Kai na makapasok sa NBA at kung sakali mang muli siyang mabigo ay may option pa rin itong bumalik ng Japan B-League o sa NBL na ngayon ay bali-balitang gusto siyang pabalikin doon. Kaya wala sa option ni Kai na umuwi para lang maglaro sa nalalaos
at puro politikang PBA. Sa pagsuporta natin kay Kai, mahalaga ang ating patuloy na pagdarasal at pag-encourage sa kanya sa kanyang journey. Ang kanyang pag-unlad sa international stage ay patunay ng kanyang pagsisikap at dedikasyon sa sport. At ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na nangangarap na makarating sa parehong entablado. Mga kashish, talagang mainit ang usapin tungkol kay Kai Sotto kung dapat ba siyang maglaro sa PBA o ipagpatuloy ang kanyang pangarap sa NBA. Maraming bagay ang dapat isaalang-alang sa desisyong ito. Sa ngayon, ipinakita ni Kai ang kanyang dedikasyon sa pag-abot ng NBA sa pamamagitan ng paglahok niya sa NBA Summer League at ang patuloy na paglalaro sa international leagues. Hindi natin maikakailang napakalaki na ng kanyang improvement dahil sa mga experiences niya sa paglalaro abroad. Kaya ngayon, alam naman natin sa ating mga sarili kung ano ang nararapat para sa ating pambato. Ngunit sa kabilang banda, marami ring naniniwala na ang pagsali ni Kai sa PBA ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na maglaro sa harap ng kanyang mga kababayan at magbigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Gayunpaman, ang paglalaro sa NBA ay tila pangunahin pa rin sa kanyang mga layunin at marami ang sumusuporta sa kanya na abutin ito dahil sa kanyang natatanging talento at potensyal na makilala sa mas mataas na antas ng basketball. Sa huli, ang desisyon kung saan maglalaro si Kai ay maaaring depende sa mga maraming sali kabilang na ang kanyang personal na mga layunin sa karera, ang payo ng kanyang mga coach at mentors, at mga oportunidad na magbubukas para sa kanya sa hinaharap. Ang mahalaga, patuloy nating suportahan si Kai sa kanyang mga desisyon at ipagpatuloy ang paghahangad ng kanyang tagumpay kung saan man siya maglalaro. Ano sa tingin nyo mga kashish? I-share ang inyong mga opinion at ipakita ang suporta ninyo para kay Kai Sotto sa kanyang basketball journey. So, welcome po mga kaibigan sa ating komentary. Pwede po silang magbigay ng mga kani-kanilang opinion, suggestion, o kung may violent reaction man patungkol dito sa issue ng Kai Sotto para sa PBA. So, panoodin muna natin yung mga laro dito sa PBA, kung papaano ba dito maglaro kumpara sa liga na nilalaroan ni Kai Sotto sa ibang bansa. So, tingnan natin kung nababagay ba siya dito maglaro sa PBA. Kayo po mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, bagay ba dito si Kai Sotto para sa PBA? Paki-comment na lang po sa ibaba kung ano sa tingin nyo. Eto ang ganda ng Steel K Lassiter. Pero ayun, nag-a-stealan. Aba, nagka-stealan. So, pag-usapan nga po muna natin kung magkano kaya talaga yung ibibigay na offer dito kay Kai Sotto. Pero may nakuha po tayo ayon po sa nakuha nating source ay kahit daw alokin si Kai Sotto ng $350,000 US. Abay katumbas yan ng humigit kumulang na 20 milyon kada buwan. Mapapawaw ka na lang talaga sa laki niyan. Grabe ang offer kay Kai kapag natuloy ito at pag nagkataon. Kaya humigit kumulang siyang 240 milyon kada taon. Grabe, siguro kahit naman sino mapapaisip sa ganyang alok na sobrang hirap tanggihan. So, ano kaya magiging desisyon dito ni Kai Sotto? Pero ang totoo mga kaibigan, ito ang pinaka-interesting sa lahat ng issue na to. So, ano kaya sa tingin nyo? Bakit kaya ngayon nagka-interest ang PBA kay Kai Sotto? So, dati naman hindi naman siya inaalok ng mga ganitong offer or hindi siya masyadong napapansin. So, bakit kaya? Ito lang po para sa akin lang mga kaibigan, sariling opinyon. Kaya sa tingin ko, maraming dahilan kung bakit nila ito gustong-gustong makuha at nagbibigay ng issue na katulad dito na pagkuha sa kanya.
So ito ang mga naisip kong dahilan. Siyempre po hindi naman po lingid sa ating kaalaman na unti-unti nang humihina ang viewership ng PBA at halos wala nang nanonood sa kanilang mga laro at talagang napakaliit na ng mga gate attendance. So tapos sa iba't ibang mga community o iba't ibang lugar na nga po sila naglalaro pero sobrang wala pa rin nanonood So ito lang ang nakita ko na pakonti ng pakonti talaga. So nakakasawa na din kasi na palaging San Miguel at Ginebra na lang ang palaging malakas na team at nagcha-champion. Kaya nagsawa na rin talaga ang mga tao. At syempre alam na natin kung sino ang magcha-champion. So dahil nga sa nalalaos na, kailangan na nilang gumawa ng ingay para mag-trending ulit ang PBA. Kaya siguro gumawa din ng ingay para mapag-usapan. So ganun naman dito sa atin, di ba? So isa pang dahilan para sa akin ay syempre alam naman natin na kung gaano kasikat ngayon at kapopular ngayon si Kai Sotto. At may napakalaking fan base. So syempre kapag nakuha nila si Kai, lahat ng supporters ni Kai ay susundan talaga siya kung saan man siya maglalaro. Ang ending, tataas ang viewers ulit ng PBA at sila ang panalo sa magiging deal na ito pag nagkataon. Pero mga kashish at mga kaibigan, so don't get me wrong po supporter din po ako ng PBA hanggang ngayon at maraming ina-idolize ako dyan. So para sa akin lang po ay wag naman po sana nilang gamitin si Kai Sotto, yung popularidad niya para isalba ang nalalaos na pabansang liga natin. Kawawa naman po kasi ang bata. Kasi marami pa namang ibang paraan para manumbalik ang dating sigla ng PBA na hindi nila kailangan gamitin si Kai para sa sarili nilang interes. Ito, number 1 ng issue ito sa PBA. Yung maging fair lang ang mga trades tsaka itigil na ang ginagawa ng mga farm teams. At para maging fair para sa lahat ng team sa PBA, siguro kapag naayos ang problema na ito, manunumbalik muli ang dating sigla ng PBA. Manunumbalik ulit ang mga fans ng PBA kasi ang mga may fans lang talaga yung San Miguel at Ginebra lang naman talaga lagi ang pinakamalaking fan base. Kaya kapag may hinang team na naglalaro at hindi masyadong sikat, syempre ang mga player na nandun, ang ending wala talagang masyadong nanonood. So yun lang ang nakikita kong mga problema. Tapos alam naman ng mga Pilipino kung sino ang magcha-champion. So wala na talagang thrill, wala nang excitement para sa mga tao. At ito pa, maging balance lang sana yung mga mahuhusay na player ng bawat teams para hindi lang malalakas na team ang lalong lumalakas at hindi lalong manghina ang mga may hinang teams. Yun lang naman Kasi sa ngayon, talagang yung PBA tinatalo na ng MPBL sa dami ng sumusuporta at mga nanonood. Diba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami ng player ng mga dating PBA player ang naglalaro na ngayon sa MPBL. So mas sumisikat talaga ito Magaling talaga si Mr. Manny Pacquiao. So kayo po mga kaibigan, ano po kaya sa tingin nyo ang inyong mga nararamdaman? Palagay ganito rin po ba kagaya ng sa akin? At itong issue pa na ito yung kapag si Kai Sotto lumipat sa PBA, sa palagay nyo, bagay na bagay kaya siya dito maglaro? Or mas lalo lang siyang manghihina? Kasi alam naman natin kung ang kalidad ng laro dito sa PBA kumpara sa ibang bansa na pinaglalaruan ni Kai Sotto, na naranasan niya maglaro sa NBL, tapos nakalaro pa niya yung mga player ng Suns, NBA teams. Karanas na siya, diba? So sa palagay nyo, mukhang babalik siya kapag talagang dito siya naglaro sa PBA. Baka mawala yung galing niya ngayon kumpara sa dati. Isa pa, sinubaybayan natin kung papaano si Kai Sotto talagang in-improve yung kanyang
skills at kung paano niya nag-develop ito sa ibang bansa. Tapos biglang dito lang sa PBA natin siya makikita ng ganyan, 'di ba? So suportahan na lang siguro natin siya kung sa NBA siya maglaro or sa ibang bansa man, dahil kung dito lang siya babagsak sa PBA, sayang lahat. Sayang yung mga pinaghirapan niyang pagsisikap sa ibang bansa, 'di ba? Huwag naman sanang maging sakim yung galawan ng PBA kasi masasayang lang talaga ang pinaghirapan ni Kai Sotto. Alam naman natin kung gaano niya talaga kagustong makapasok sa NBA. So sana mangyari na yun ngayong taon na makapasok siya doon at kahit sa anong team, kahit na bangko pa man siya doon, basta nandun siya at magrepresenta siya ng isang pure-blooded Filipino na naglalaro sa PBA, sa NBA. At kung sakaling makapasok man si Kai Sotto, para mawala na yung pambabash sa ating mga Pilipino, yung pangmamaliit sa ating mga Pilipino na ginawa ni Charles Barkley noong nakaraan, di ba? Na alam niya na wala pang Pilipino talaga nakapasok sa NBA. Pero siguro hindi niya alam na sila Jordan Clarkson at may iba pang NBA na player na may dugong Pilipino. Pero sana mga kaibigan, hindi lang si Kai Sotto ang magkaroon ng pagkakataon na makasungkit dito sa NBA. Sana kagaya nila Renz Abando at kung sino pa. Ngayon pa naman si Abando ay wala na sa KBL, so pwede na siya, no? Sana makaranas din si Abando na baka paglaro sa NBL or dito sa NBA Summer League. Malay natin, makapasok din pala siya, no? At sana din mapansin din yung mga player na naglalaro ngayon sa Japan B-League kagaya nila Dwight Ramos, Sergio Ravena. Sana mabigyan din sila ng pagkakataon na mapansin ng mga NBA scouts. Kasi talagang mahuhusay rin talaga yung mga young players natin ngayon na naglalaro abroad. Kung sakali din po na hindi makapasok ngayon si Kai Sotto sa NBA, malamang sa malamang hindi naman talaga uuwi ng Pilipinas yan. Siguradong maraming team ang nakaabang dyan na iba't ibang liga kagaya ng NBL, Japan B-League at malamang pati sa KBL siguro minama pa yan, kukuhanin din yan. Pero sana kung alokin man siya ng team or ng league, sana alokin siya dun sa European League, no? Sana magkaroon siya ng chance ulit dun para dun na siya maglaro at mas lalo siyang mahasa, malay natin that time sobrang lakas niya na lalo maglaro at makasabay na siya kila Wembanyama at Chet Holmgren, di ba? At dun, malay natin dun pa magbukas ang pinto patungong NBA, yung talagang inaasam-asam ni Kai, yung NBA dream niya. Sana mangyari yun. Eto nga pala mga kaibigan, malapit na yung OQT na magaganap ngayong July. So sana manalo man lang tayo sa mga makakaharap natin. Nakakalungkot lang si Justin Brownlee, injury ngayon dun sa Indonesia Basketball League. So hindi natin alam pa kung makakalaro si Justin Brownlee or kung sino pwedeng pumalit sa kanya, pero malamang si Jordan Clarkson naman yung papalit sa kanya kung sakali, kaya medyo okay lang. Kaya lang para sa akin mas gusto kong maglaro si Justin Brownlee kumpara kay Jordan Clarkson. Siguradong magiging kapana-panabik ang mga laban ng gilas natin ngayon, kasi hindi na si Jot Reyes ang bagong coach ng ating pambansang Gilas Pilipinas. So nakaka-excite lang na si Coach Timco na ngayon ang coach, tapos mga bagong player at batang-batang mga player ang maglalaro dito. Pero sana makapasok din si Red Sabando sa Gilas Pilipinas. Kasi ngayon available na siya, pero bakit kaya hindi pa rin siya talaga kinokontak ng pamunuan ng Gilas Pilipinas? Kasi malamang hintay na si Abando tapos hindi pa nila ginagawang kontakin ito. Sayang naman yung mga paghihirap ni Abando na ginawa niya noon
kahit reserve man lang ang maging posisyon ni Abando, sana makapaglaro siya dito sa atin. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan at mga kashish. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood dito sa ating munting channel. So wag lang po sanang kalimutang i-like or i-subscribe ang ating channel para makagawa pa po tayo ng mas magagandang mga videos.